Dapat daw simula na sa lalong madaling panahon ang pagrarasyon ng langis ayon po kay Senador Win Gatchalian. Pero para sa isang urban transport analyst, magdudulot lamang ito ng panig sa publiko. Nasa frontline ng balitang yan si Mian Los Baños. Fuel rationing o limitadong pagbebenta ng langis. Yan ang nakikitang hakbang ni Senator Win Gatchalian para mapahaba ang supply ng langis sa bansa habang tuloy pa rin ang giyera sa Middle East. Mag-ration na tayo for non-essential services. Dahil hindi tayo pwedeng mag-ration kung malapit na maubos yung gasolina natin or maubos yung crudo eh. As early as now, mag-ration na tayo para ma-extend natin from 51 days kung kaya ma-extend yan to another 90 days. Kabilang ang fuel rationing sa mga rekomendasyon ng Senate Ad Hoc Protect Committee na pinamumunuan ni Gatchalian. Panukala ni Gatchalian maglaan ng mas malaking supply ng petrolyo sa bus, jeepney, UV Express at taxi at i-exempt naman sa fuel rationing ang essential sectors. Essentials, of course, dapat protektahan yung katulad ng mga ambulansya, bombero, police, defense, Philippine Coast Guard. Pero kung mga non-essential naman, pang mga leisure, pwede na tayong sa aking pag-aanalisa, pwede na tayong mag-ration. Pero kung paano ang magiging mekanismo sa pag-arasyon, ipinauubaya na ni Gatchalian sa gobyerno. Sa ilalim ng National State of Energy Emergency na idineklara ni Pangulong Bongbong Marcos, posible ang pagpapatupad ng fuel rationing. Noong 1970s din, sa panahon ng tatay ni BBM, nagpatupad ng fuel rationing dahil sa oil embargo na ipinatupad ng Organization of the Petroleum Exporting Countries. Namahagi lang noon ang mga barangay ng fuel coupon. Pero ang isang urban transport analyst diskumpiyado kung kaya ba ng gobyerno na magpatupad ng fuel rationing. I have not seen the government so far come out with a good plan, no? How they will do it. I know how it was done during the FM1 years. No? I experienced the rationing at that time. I don't think they have the capacity to iron out the mechanics and the details to make it work properly. Hindi na rin daw uubra kung idadaan sa odd-even scheme ang mekanismo sa pag-arasyon ng langis, lalo't marami ang may dalawa o higit pang sasakyan. Baka raw mapasama pa kapag nagdeklara ng fuel rationing. Premature announcement of rationing may just trigger a panic. Besides, our public transport is so bad. We have actually a shortage, a decrease of public transport supply. No? Sagot naman ni Gatchalian, I know it might cause panic, but kung dumating ang punto na wala tayong papasok na petrolyo, mas malala yung magiging problema. Nagbabalita mula sa Frontline, Mian Los Baños, News 5. Mga kapatid, Ed Lingaw po, maging maalam at may pakialam sa mga napapanahong balita sa ating bansa. Para sa mas malilimang pagtalakay at paghimay sa mga issue at headlines, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.